Hello guys! Hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Ano ba ang messages? Vibration, gabay, energy para ito sa inyong lahat. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Pasensya na sa nagbubulol na naman tayo. Okay. Air Signs. Pasensya na doon sa mga nagrereklamo na parang bakit ganun paulit-ulit yung mensahe. Hindi naman tayo yung nagdedesisyon, di ba? Tingnan nyo, binabola natin, binabalasa natin. Sinasabi ng baraha kung ano yung gusto nyong ilabas. Okay, so kung hindi ka resonated or hindi naman kayo makaresonate, skip nyo na lang yung reading. Okay? Kasi pwedeng yung iba, resonated sila sa situation na yan. Okay? So, yun. 22, 18, 9, 10. So, nakikita natin dito, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius na isang batang babae or pwedeng babae or lalaki to. Pwedeng isa kang parent. Siguro, may involvement to sa official person, police, attorney, mataas na posisyon sa trabaho, mataas na posisyon sa society, like mga politician. Nakikita ko sir dito, number 9 and 22 balance. Okay, so, if ever man may mga pinoproblema kayo sa pamilya, pwedeng ikaw anak, may problema ka sa parents mo, kapatid mo, or pwedeng ikaw parents, may problema ka sa anak mo, may involved ditong official person, sabi ng baraha sa'yo dito, huwag kang mag-alala kasi number 9 na siya 189. Sinasabi ng baraha and maaliwalas yung mukha ng bata. So, if worried ka, huwag kang masyadong mag-alala kasi nasa parang sitwasyon dito na malapit na. Okay? Balance. So, may balance dito and plus may completion dito. So, journey. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-panic, mag-alala sa kung ano man to na concern mo ngayon, papeles ba yan, pera, kalagayan mo sa negosyo, sa trabaho, or ano pa man siya. Kasi, nandito yung balance. Okay? Officially, parang sinasabi ng baraha na magkakaroon ng balance, ng fairness, ng new beginnings. Okay? And number 10, if ever man may travel kang pinag-iisipan, may posibleng completion. Yung kompleto na yung decision mo, nakapag-desisyon ka na, nakahanda ka na, naghihintay ka na lang. Parang may hinihintay ka na lang. Okay? And manifestation, guys. Okay? So, tapikin mo yung balikat mo, sabihin mo sa sarili mo na on the way na yung manifestation. Manifestation, be very, very honest, guys, na kung halimbawa may gusto tayong i-manifest sa buhay natin, halimbawa, pag nagpipray ka, huwag mong i-pray na, Panginoon, kailangan ko ng pera, kailangan sabihin mo kung magkano. Okay? Yung realistic niya realistic na amount kasi wag tayong masyadong parang walang belief sa Panginoon kasi yung faith natin, yun yung parang magdadala sa atin ng manifestation natin. Walang imposible. Walang imposible. Lahat kaya mong i-manifest. Sabihin mo yung amount of money. Like for example, pag nag-aasawa ka, 'di ba? Or gusto mong makapag-asawa, syempre sabihin mo, ipag-pray mo sa Panginoon kung anong klaseng asawa yung gusto mo. Pag sinabi mo lang na, gusto ko ng gwapo, magandang asawa, yun lang yung ibibigay talaga sa iyo Kasi ganun nga ang sistema ng manifestation. Okay? Kaya nga sinasabi, pag may kailangan tayo, kumatok tayo, pag may parang katanungan tayo, magtanong tayo. 'Di ba? So, yun ang sinasabi ng baraha. Be realistic tayo sa lahat ng gusto natin, guys. And, wag mong i-limit yung manifestation mo. 'Di ba? Limitless ang universe. Okay? Healing. So, sabi ng baraha sa'yo dito, now is the time for you to give or receive healing. So, kung ano man tong kailangan mo, financial healing, emotional healing, ano pa ba? Spiritual healing, tanggapin mo kung ano yung healing na darating na yan sa'yo. Okay? If may kakayahan ka na makatulong sa ibang tao, like matulungan mo sila through, 'di ba, mga motivational words or parang tulong financial, kung may financial na kakayanan ka or pwedeng yung makinig ka lang sa taong 'yan, gawin mo 'yan. Or kung ikaw mismo, sinasabi ng barahan na kung may kailangan ka,
reach out. Reach out. Kailangan nating mag-reach out sa mga tao kasi para malaman nila. And ipag-pray mo din sa Panginoon na sana bigyan kanya ng tamang tao na makikinig sa'yo and magbibigay sa'yo ng tamang wisdom. Okay? Sabi ko sa'yo diba? Sinasabi dyan sa'yo ng baraha, it's a confirmation na kailangan mong humingi ng tulong. Angels, guides, nandyan lang sila sa paligid mo pero hindi yan makikialam sa decision making mo hanggat hindi ka humihingi ng tulong. Kaya ngayon, di ba? Kaya nga tayo nagpipray, nagmamanifest, nag-i-invoke tayo, ini-invoke natin angels, archangels, guys, please, pumasok kayo sa buhay ko, parang ganito. So, sinasabi ng baraha na, huwag kang masyadong mag-alala, you are protected by the angels and guides, and if ever na kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong, invoke them, and ipag-pray mo na sana magbigay siya ng tamang tao na pwede mong malapitan, makausap, or magbigay sa'yo ng kalinga, kapayapaan, and find balance, okay? So, if sobra-sobra kang pagod na pagod sa araw na ito, or masyado kang workaholic, or ang dami-dami mong iniisip, hanapin mo yung balance. Find balance between yung work mo, yung rest, and yung pamilya, and you will have more energy kapag nakapagpahinga ka, okay? So, sinasabi ng baraha na kung may problema ka sa buhay ngayon, wag mong gamitin yung trabaho para makalimutan mo yung problema. Kailangan, kahit may problema ka, ikalma mo lang yung sarili mo, and then take a rest. Kung nahihirapan kang matulog, pwede ka din na, di ba, mag-yoga or meditation, or pwedeng humingi ka ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo para makatulog ka. And hanapin mo yung balanse, hanapin mo yung kapahingahan, hanapin mo yung kung saan ka magkakaroon ng peace and harmony. Okay? Kumuha tayo dito guys ng 3 cards. Heartache, number 3, and Judgment. So nakikita ko sa'yo dito, medyo may iba sa inyo dito na air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na medyo, nasasaktan sila. Meron silang pinagdadaanan na painful na situation. Pero sinasabi ng baraha sa'yo dito na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Huwag mong kakalimutan yung spiritual mong obligation. Kasi in times, alam nyo ba, pag may mga problema tayong pinagdadaanan, it's a way yan ng Panginoon para mas sa Kanya tayo mag-focus. Sa Kanya tayo mag-lean, diba? Yung parang sa Kanya tayo umasa. Sa mga tao, huwag tayong umasa sa mga tao. Kasi yung mga tao, pwede nga i-traitor, i-backstab, or ano pa man. Pero sa Panginoon, in times ng problema, diba? Pag may problema ka, pagtatawanan ka pa ng ibang tao. Pero yung Panginoon, once na lumapit ka sa Kanya, ibibigay niya sa'yo yung strength na hindi kayang ibigay ng tao. So, ano man itong pinagdadaanan mo, painful man siya, masakit man siya, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang mag-alala. Si Archangel Gabriel yan. Sinasabi ng baraha sa'yo na you are guided, you are protected. May hidden message sa'yo kung ano man ang pinagdadaanan mo sa ngayon. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!